Pinagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Lady, ano activity natin ngayon? Update po namin kayo sa aming mga tanim. Tara, sama kayo. So yan mga kap, andito tayo sa ating kambingan at pupunta tayo din sa ibang mga tanim na puno. So sinasamantala natin yung pag-ulan-ulan para hindi tayo nahihirapan sa patubig. So, ang dami pang trabaho. Kaso nga lang, hindi naman natin matatapos agad lahat. Ang mahalaga, kung di sisimulan, walang magagawa. Kaya, unti-unti, simulan namin na magtanim dito. At least, within 5 years, 10 years, may pakinabang na. So, dito yung mga mangga natin. Yung mga nasa loob na yan. So, check natin kung nag-progress na ba. Kahit pa paano naman, may progress na siya kasi nagdahon na uli. So, namatay ito yung unang lagay. Pinalitan natin ng bago. Kung makita natin, nagdahon na siya. Yun. Okay. So, ito naman yung ating tanim na mga saging. Saging na saba. Nung nagba-bodybuilding ako mga kap, bali ayan yung ano ko, diet ko, or kamote. Yun. Mas meron pa doon isa. Bali 4 sila nandito mga kap. Iba pa yun nandun sa ano. Meron pa dito isa. Yun o. And then sa gilid ng bahay natin, meron na rin dun puso ng saging na saba na ano, lakatan. So may kakalat na naman tayo. Yun. So kaya pumanik dun si Alfred para dun siya nagtatanim. So yun ang plano natin, palagyan tong hanggang dun sa taas. Kung makita nyo rin dito, dito rin yung mangga. So papunta dun. Lagyan natin tabing saging. Target natin, mapuno natin yan within 5 years ng mga puno. So, dati ito yung mga predator ng aking mga mga kap. Manok. Yan mga yan. So, ngayon hindi na nila mapapasok basta-basta yung ating manukan dahil nga minute na. Niadakma din nila yung mga sisiw. So may kita nyo dito mga kap, may mga tayo ng kambing. So ganyan ginagawa natin, pag nakuha yung mga tayo ng kambing doon, inilalagay natin sa mga puno para sila na yung maging fertilizer. Ito mga 5 years, marami na itong mga saging natin. Okay, meron tayong 4 dito na pwede nang pakinabangan sa loob ng ilang linggo or ilang buwan. Ito kailangan din natin pa grass cutter, medyo naging masukal na siya. Dito rin may kita rin natin dito yung ating kawayan na tinanim para yan. Buhay na siya. Buhay na rin yung katabi niya. Diretso yan, puro kawayan hanggang doon. Tapos ito ulit yung mga saging natin. So hindi ito maka-arya-arya dahil nga sa kambing. Pagdadaanan ng kambing yan, nakakain sila. So hanggang doon din yan. Diretso doon. So yan, pupunta naman tayo dito sa kabila. Kung makikita nyo dito, nakalinya yung mga bayog. May labong na, no? Ito nakalinya din yung mga saba. May mga naka-box doon. Check natin kung ano yung mga yon.
Pero dito naglagay din kami ng mulberry. Asa na ba? So dito check natin. Akala namin napatay yung mga mulberry dito. Pero nung malapitan na chinek, katulad dito akala namin patay na. Pero may kita mo dito sa baba, ayun nag-down siya. So ito rin kabila. Nakalinya tumakap yung mulberry natin dito. O to. So buhay siya, buhay. Tapos ito namang mga katabi niya. Ito hindi namin matandaan kung ano eh. Ito pala ano to, kastanyas. Yan. So kastanyas, itong line na to. Mga kastanyas siya. Yan. So itong line na yan, kastanyas mga kap. And then, check naman natin itong kabila. Dito naman sa kabila mga kap, ito yung kalamansi natin. So nilagyan na rin natin ng bakod kasi nga dinadali pa rin ng ating mga alaga. Yan. Tapos andito naman yung di ko matandaan kasi pinunlalang namin dati to. Kung ano ba to? Orange ba to or dalandan or kalamansi. Pero alam natin citrus yan. Nakita niya yan, no? Nakalinya siya. Hanggang doon. So plano pa rin natin taniman hanggang buo yan. Pataas dun sa taas. Okay. So may nakikita akong maagos na tubig doon. Check natin. Ano? Hindi. Rambutan ata to. So ito may bunga na yung ating kalamansi. Tapos ito yung rambutan. Nag-iisang rambutan. Nakita natin dito mga kap, itong lugar natin to matubig. Kaya yan o, kahit hindi siya dinidiligan. Check naman natin dito. Naglalagay ng tubig sa ating fish pan. Nagdadagdag. So, ayun. Meron pa tayo dito ng mga ilang daang tilapia. Tsaka dun sa kabila. Pinag-isa na niya ng lagay ha. Habang naglalagay doon, naglalagay din dito. Yun, nagdadagdag tayo ng tubig sa ating fish pan. Hindi natin makita, may net eh. So yan, meron pa rin tayo ditong hundreds na tilapia. And then yung hito natin nandun pa rin sa concrete natin dun sa kabila. So yan mga kabali, na pataniman din natin dun ng mga kayumito at saka mulberry. And then tara, labas tayo din sa ating greenhouse. Bali, napakita ko na sa inyo yung ating mga tinanim dito sa loob. Ang napakita ko pa lang sa inyo siguro mga 50%, hindi pa natin nakikita yung mga ipinatanim pa natin dun sa likod. So ito lang yung palabas natin, kaya dito tayo pupunta. So ito yun. Sana nga lang wag sila malunod dun sa kasi masyadong matubig yung lupa dito. Yan nga mapapansin nyo. So yun yung tanim natin sa loob. So isa pa maintenance natin dito, ipapag-grass cutter natin. Hindi kasi ako i-spray para sa pamatay damo. So iniwasan natin yung chemical dito sa lupa. Kasi kapag naghalo-halo yung chemical, tataba, tapos yung lason, para siya nagiging semento sa ilalim ng lupa, hanggang yung tubig hindi na makapag-penetrate sa lupa. Ayun ang problema sa mga gamot na inilalagay natin sa ating mga tanim. Kaya kung maaari, yung fertilizer namin, ang ginagamit namin, yung mga dumi ng manok, dumi ng kambing, mga manure nila.
para natural. So dito na tayo dumaan at hindi na tayo dumaan doon sa manggahan. Dito tayo lalabas papunta sa ating greenhouse. Ito pang lugar na to ang pwede natin mataniman ng mga puno. Pero ang target natin na 5 years sana mapuno na natin to at matapos na dito para pagdating ng mga 10 years mapakinabangan na natin yung ating mga tanim. Okay. So ito yung narorondahan namin na lady. Medyo dahan-dahan kasi nga pababa tapos madulas. Dito mga kap, yung mga plantito dyan, plantita, ito yung ano namin. Laki no. Taro din to no. So wala atang bunga to, ginagamit lang ata to sa mga plantito, plantita. Yun. And then yan, may saging din tayo dito. Dito makikita nyo may matubig din. At maririnig nga natin dun umaagos. Tapos nilalanggam pa ako. Dito sagingan, ito may saging din tayo dito. Saba to kaso parang maliit na saba. Hindi kumpara doon sa una natin nakita. So ito, pwede pa rin natin ito magawang fish pan. Kasi nga may kita mo pag ganito umaagos yung tubig sa ganitong panahon. Yun nga lang talaga pag summer, walang tubig yan. Pero magagawa naman natin ng paraan kasi banda doon, may lawa tayo sa labas. So nung nakaraan pala, bali nagtrabaho sila dyan 1 week kasi nga na-adjust yung ating mga bakod. Kaya nagbakod muna sila dyan. Kasi nga yung mga kambing doon at saka minsan baboy pumupunta dito sa atin. So wala naman problema doon. Kaso nga lang ang problema doon yung taniman natin. So nakakain yung mga tanim natin. So yan, may kita nyo nga nagpapatayo tayo ng kubo dyan. Hindi yung tsinelas ko. Medyo maano dito dahil matubig. Ito yung ibang pinalipat natin ng mga saging. So ito itatayo nilang kubo para pahingahan. So itong gumagawa sa atin si Amor at si Mar. Bali gumagawa sila ng kubo dahil may mga tanim tayo dito. So dito kung daw nagkakamali may nakalagay dito mga luya. Iba gumagawa pa doon. Tapos ayun yung bakod na nilagay natin bago. Hanggang doon yan sa taas. Tapos doon tayo sa talong. Bali, ito nga pala yung greenhouse natin. Diyan tayo nagpupunla ng mga pantanim. Andyan din yung mga bulaklak. Yung mga tinanim natin doon, bali dyan ang galing sa loob. And then andyan yung mga bulaklak, mangga, etc. So, hindi tayo papasok dyan. Dito tayo sa ating mga talong. Tubig ko. So, maagos din siya galing doon sa loob. So, dito may mga kamote tayo. Di mo alam kung kamote ba to o damo eh. Kamoting tinubuan ng damo o damo tinubuan ng kamote. So harvestin na rin yan. Bali schedulean natin ang harvest. Hindi na ako nagpatanim ng marami para nga sabi ko sa kanila yung itatanim natin yung mga pangkain lang natin. Yung mga sasobra ibigay natin sa mga kapitbahay para may share din natin yung mga blessing. So nandito nga tayo sa ating mga talong. Ayan. Nag-harvest na rin tayo ng mga talong. Ito pa, talong. So, nagpalagay na rin tayo ng mga okra. Yan. Para lang sa ating pangkain. So, malaki na siya.
Bali yung talong hanggang doon sa kabila. Ayun. So sabi ko sa kanila na lahat ng dadaan, pwede natin bigyan ng talong para may share to. Kasi bakit maliit pa lang pero nakasayad na siya. Oh. Ito malaki na. Oh. Ito yung ating okra. So nagpunla na rin at naglagay na rin tayo ng mga sili dun sa kabila. So yan mga kap, at na-update namin kayo sa aming mga tanim, mapapuno man o gulay. Ayan, napakita namin sa inyo. Muli po inyong lingkod, General Orion. Lady Orion. Natos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan yung mga pamilya. Na sana po humingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga gusto at kailingan. Muli po, maraming salamat. God bless.